Ang unang pagkakamali na ginagawa ng maraming senior ay isang bagay na mukhang normal lamang tuldok, NGUNIT. Kapag ginagawa araw-araw, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa lakas at kalayaan ng iyong katawan. Ito ay ang sobrang tagal na hindi paggalaw pagkatapos magising. Maraming tao kapag bumabangon sa umaga, ang unang ginagawa ay umupo muna ng matagal. Minsan, nakaupo sa gilid ng kama ng 30 minuto. Minsan, diretso sa silya habang umiinom ng kape. Minsan naman, buong umaga ay nasa harap ng telebisyon habang naghihintay na lumakas muna ang katawan at naiintindihan ko kung bakit. Kapag tayo ay tumatanda, hindi na pareho ang pakiramdam ng katawan. Mas matigas ang kasukasuan pagkagising. Mas mabagal ang paggalaw. Minsan may pananakit sa tuhod, balakang o likod. Kaya natural na isipin natin na ang pahinga ang solusyon. Pero may isang bagay na kailangang maintindihan. Ang katawan ng tao ay hindi ginawa para manatiling hindi gumagalaw. Ang ating mga kalamnan, kasukasuan, at balanse ay nangangailangan ng regular na paggalaw upang manatiling handa. Kapag lagi nating iniiwasan ang galaw dahil natatakot tayong mapagod, ang katawan ay maaring magsimulang mawalan ng lakas. Parang isang bisikleta na matagal na nakatago sa garahe. Sa unang pagkakataon na gamitin mo ulit ito, maaring mahirap paikutin ang gulong. Maaring matigas ang kadena. Ngunit kapag regular mo itong ginagamit at inaalagaan, mas nagiging maayos ang galaw nito. Ganoon din ang katawan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magpatakbo o gumawa ng mabibigat na ehersisyo. Ang simpleng pagtayo, pag-unat, paglalakad sa loob ng bahay o paggalaw ng mga kamay at paa ay malaking tulong na. Maraming senior ang hindi nakakaalam na ang pagkawala ng lakas ay maaaring magsimula sa simpleng pagbabawas ng kilos. Kapag mas kaunti ang ginagawa ng kalamnan, mas kaunti rin ang dahilan para manatiling malakas ito. At kapag humina ang mga kalamnan, maaaring maapektuhan ang balanse. Kapag naapektuhan ang balanse, tumataas ang takot na mahulog. At kapag natakot ng mahulog ang isang tao, mas lalo siyang umiiwas gumalaw. At doon, nagsisimula ang isang siklo na mahirap putulin. Mas kaunting galaw, mas kaunting lakas, mas kaunting kumpiyansa, mas kaunting kalayaan. Kaya isa sa mga unang bagay na maaari mong gawin pagkagising ay napakasimple. Bago ka umupo ng matagal, subukan mong bigyan ng ilang minuto ang iyong katawan. Dahan-dahang igalaw ang iyong mga paa. Iikot ng marahan ang iyong balikat. Mag-stretch ng hindi pinipilit. Tumayo kung ligtas para sa iyo. At kung kaya, maglakad kahit ilang minuto lamang sa loob ng bahay. Ang layunin ay hindi paramihan ng oras. Ang layunin ay ipaalala sa iyong katawan na kailangan pa rin itong gumalaw. Ngayon, ang pangalawang pagkakamali ay may kinalaman sa isang bagay na kasimple tuldok, NGUNIT. Maraming senior ang hindi napapansin hanggang maramdaman nila ang epekto nito. Ito ay ang hindi pag-inom ng sapat na tubig. Maraming matatanda ang nagsasabi, hindi naman ako nauuhaw. At dahil hindi sila nauuhaw, iniisip nilang hindi nila kailangan uminom. Pero habang tumatanda tayo, maaaring humina ang pakiramdam ng uhaw. Ibig sabihin, maaaring kulang na pala ang tubig sa katawan bago pa natin ito mapansin. Ang tubig ay hindi lamang para mawala ang uhaw. Mahalaga ito para sa maraming proseso sa katawan. Tinutulungan nito ang normal na pagdaloy ng dugo. Sinusuportahan nito ang paggana ng mga kalamnan. Nakakatulong ito sa tamang paggana ng katawan araw-araw. Kapag kulang ang tubig, maaaring mas madaling makaramdam ng pagod, panghihina, at pagkahilo ang isang tao. At para sa isang senior, ang simpleng pagkahilo ay hindi maliit na bagay. Dahil maaari itong makaapekto sa balanse at kaligtasan. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit maraming senior ang hindi umiinom ng sapat. Minsan ay dahil ayaw nilang palaging pumunta sa banyo. Lalo na kung may problema sa pantog o mahirap ng maglakad ng madalas. Kaya sinasadya nilang bawasan ang pag-inom. Ngunit ang solusyon ay hindi ang tuluyang iwasan ng tubig. Mas mabuting pag-usapan sa doktor kung may kondisyon na kailangang isaalang-alang at gumawa ng paraan na angkop sa iyong kalagayan.
Halimbawa, maaaring hati-hatiin ang pag-inom sa buong araw kaysa uminom ng maraming tubig ng sabay-sabay. Maliit na pagbabago, ngunit malaking tulong. At ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maraming senior ang hindi inaasahan. May isang pagkakamali na ginagawa ng marami na hindi tungkol sa paggalaw o tubig. Ito ay tungkol sa pagkain. At maraming tao ang gumagawa nito dahil iniisip nilang ito ang tamang paraan para manatiling malusog habang tumatanda. Ngunit ang totoo, maaari nitong alisin ang isang bagay na napakahalaga para manatiling malakas ang iyong katawan. At pag-uusapan natin iyon dahil ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming senior ang anti-anting nawawalan ng lakas kahit hindi nila namamalayan. Ang pangatlong pagkakamali na ginagawa ng maraming senior ay ang hindi pagbibigay ng sapat na halaga sa pagkain na kailangan ng kanilang katawan. Maraming tao ang nag-iisip na habang tumatanda tayo, dapat mas kaunti na lamang ang kainin. At may bahagi ito na naiintindihan. Dahil habang nagbabago ang katawan, maaaring magbago rin ang gana sa pagkain. Minsan, mas mabilis mabusog. Minsan, hindi na gaanong nagugutom tulad noong bata pa. Minsan, iniisip ng iba na dahil hindi na sila gaanong aktibo, hindi na rin nila kailangan ng parehong sustansya. Pero dito, nagkakamali ang maraming senior. Dahil kahit mas kaunti ang maaaring kailanganin ng katawan sa dami ng pagkain, hindi ibig sabihin na mas kaunti na rin ang kailangan nitong sustansya. Sa katunayan, habang tayo ay tumatanda, mas nagiging mahalaga ang kalidad ng pagkain. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan ng katawan ay sapat na protina. Ang protina ay parang materyales na ginagamit ng katawan para suportahan ang mga kalamnan. At ang mga kalamnan ay hindi lamang para sa pagiging malakas. Napakahalaga ng mga ito para sa balanse, paglalakad, pagtayo mula sa upuan, at paggawa ng mga simpleng gawain araw-araw. Kapag humina ang kalamnan, hindi lamang lakas ang nawawala. Maari ring mawala ang kumpiyansa. Dahil ang isang taong dating kayang mamalengke, magluto, maglinis, o maglaro kasama ang mga apo ay maaaring magsimulang mag-isip, baka hindi ko na kaya. At minsan, ang pagkawala ng kumpiyansa ang unang hakbang patungo sa pagkawala ng kalayaan. Kaya mahalaga na huwag pabayaan ang pagkain. Hindi ibig sabihin na kailangan mong kumain ng sobra. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong bumili ng mamahaling pagkain. Ang kailangan ay pumili ng masustansyang pagkain na angkop sa iyong kondisyon. Maaaring manggaling ang protina sa mga pagkain tulad ng isda, itlog, manok, tokwa, beans, at iba pang mapagkukunan depende sa iyong kalusugan. Kung ikaw ay may particular na kondisyon tulad ng sakit sa bato o ibang karamdaman, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor o dietitian tungkol sa tamang dami para sa iyo. Dahil ang katawan ng bawat tao ay iba. Ang isang bagay na tama para sa isang tao ay maaring hindi tama para sa iba. At hindi lamang protina ang mahalaga. Kailangan din ng katawan ang iba't ibang bitamina, mineral, fiber, at sapat na enerhiya upang manatiling gumagana ng maayos. Maraming senior ang nagkakamali dahil ang kanilang pagkain ay nagiging paulit-ulit. Kape sa umaga, tinapay, kaunting ulam, tapos halos pareho ulit araw-araw. Hindi masama ang simpleng pagkain. Ngunit kapag kulang-kulang ang iba't ibang sustansya sa mahabang panahon, maaaring hindi makuha ng katawan ang lahat ng kailangan nito. Ang ika-4 na pagkakamali naman ay ang sobrang tagal na pag-upo buong araw. At ito ang isa sa mga pinakamahirap mapansin. Dahil ang pag-upo ay hindi mukhang isang problema. Hindi ito masakit tulad ng sugat. Hindi ito agad nagbibigay ng malinaw na babala. Tahimik lamang itong nangyayari. Umaga, nakaupo habang umiinom ng kape. Tanghali, nakaupo habang kumakain. Hapon, nakaupo habang nanonood ng palabas. Gabi, nakaupo habang gumagamit ng telepono. At bago mo mapansin, halos buong araw pala ay hindi gaanong gumagalaw ang katawan. Kapag palagi tayong nakaupo, mas kaunti ang trabaho ng ating mga kalamnan. At tulad ng isang kasanayan, ang bagay na hindi ginagamit ay maaring unti-unting humina. Hindi ito nangangahulugan na masama ang pahinga. Kailangan natin ang pahinga.
Ngunit ang pahinga ay iba sa pagiging hindi aktibo buong araw. Ang katawan ng senior ay nangangailangan ng tamang balanse. May oras para magpahinga. May oras din para gumalaw. Isang simpleng paraan ay ang gumawa ng maliit na galaw sa buong araw. Kung matagal kang nakaupo, subukang tumayo bawat ilang oras kung ligtas para sa iyo. Maglakad papunta sa kusina. Mag-unat. Mag-ayos ng ilang bagay sa bahay. Ang maliliit na kilos na ito ay mas mahalaga kaysa iniisip ng marami. Dahil hindi lamang ito tungkol sa ehersisyo. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa katawan na kailangan pa rin itong manatiling handa. Ngayon, may isang bagay akong gustong ipaalala sa iyo. Maraming tao ang naghahanap ng isang malaking solusyon. Iniisip nila na kailangan ng isang espesyal na gamot, isang mahal na suplemento, isang mahirap na programa. Pero kadalasan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagmumula sa mga simpleng bagay na ginagawa araw-araw. Ang katawan ay hindi nabubuo sa isang araw at hindi rin ito humihina sa isang araw. Ito ay resulta ng mga paulit-ulit na desisyon. Kaya huwag maliitin ang isang basong tubig na iniinom mo. Huwag maliitin ang 5 minutong paglalakad. Huwag maliitin ang isang masustansyang pagkain na pinili mo. Ang maliliit na hakbang ay nagiging malaking proteksyon kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon. Pero may isang pagkakamali pa na mas malalim kaysa sa mga nabanggit natin. Isang bagay na maraming senior ang hindi iniisip dahil pakiramdam nila normal lamang ito habang tumatanda. Ngunit maaari itong makaapekto sa halos lahat ng bahagi ng katawan tuldok, mula sa lakas ng kalamnan, hanggang sa utak, hanggang sa kakayahan mong harapin ang bawat araw ng may enerhiya. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabing, "Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero parang hindi na ako katulad ng dati." Ang susunod na pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang susi para mapanatili ang lakas habang tumatanda. Ang ikalimang pagkakamali na ginagawa ng maraming senior ay ang hindi pagbibigay ng sapat na halaga sa tulog. Maraming tao ang iniisip na kapag tumanda na, normal lamang na kaunti ang tulog. Sinasabi nila, "Matanda na kasi ako. Hindi na talaga ako nakakatulog ng mahaba." Siguro bahagi lang ito ng edad. Pero may isang bagay na dapat mong malaman tuldok tulog ay hindi lamang panahon para ipahinga ang katawan. Ito ang panahon kung kailan ginagawa ng katawan ang maraming proseso ng pag-aayos at pagpapanumbalik. Kapag natutulog tayo, hindi lamang humihinto ang katawan. Sa halip, maraming mahahalagang gawain ang nagpapatuloy. Tinutulungan nitong makabawi ang mga kalamnan, sinusuportahan ang memorya, tinutulungan ang katawan na ayusin ang balanse ng maraming proseso sa loob nito. Kaya kapag palaging kulang ang tulog, maaring hindi lamang pagod ang maramdaman mo. Maari ring maapektuhan ang iyong gana, enerhiya, mood, at kakayahang gumalaw ng maayos sa araw. At para sa isang senior, ang kawalan ng sapat na tulog ay maaaring maging malaking problema. Dahil kapag pagod ang katawan, mas mahirap maging aktibo. Kapag mas kaunti ang galaw, mas mabilis humina ang mga kalamnan. At kapag humina ang mga kalamnan, mas tumataas ang posibilidad na mawalan ng kumpiyansa sa sariling kakayahan. Ngunit bakit maraming senior ang nahihirapang matulog? Maraming dahilan. Minsan dahil nagbabago ang natural na pattern ng pagtulog habang tumatanda. Minsan dahil sa stress. Minsan dahil sa hindi komportableng kama o kapaligiran. Minsan dahil sa mga nakasanayan sa gabi na hindi natin napapansin. Halimbawa, ang paggamit ng cellphone bago matulog. Ang panonood ng nakakabahalang balita. Ang pag-inom ng kape ng hapon o gabi. O ang hindi pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog. Hindi ibig sabihin na kailangan mong baguhin lahat ng biglaan. Magsimula sa maliit. Subukan mong magkaroon ng parehong oras ng pagtulog. Gawing mas tahimik at madilim ang iyong kwarto. Iwasan ang mabibigat na gawain bago matulog. At kung palagi kang nahihirapang matulog o madalas kang nagigising, makipag-usap sa iyong doktor upang malaman kung may dahilan na kailangang bigyang pansin. Ngayon, punta tayo sa ika-6 na pagkakamali. At ito ang isang bagay na maraming senior ang ginagawa dahil sa isang magandang dahilan tuldok. Pero minsan, nagiging hadlang ito